First is, do you think Manong Chavit is a kingmaker or a con artist? Pangalawa, we all know that Manong Chavit is a part of the, sabihin na nating opposition against PBBM. Do you think that this complaint na kasali siya is only led by vengeance towards the president? And I think third, sobrang ingay nila ngayon. Having that complaint na hindi naman nila ni-refile, does it make any more sense for them to talk in public knowing na wala naman silang yagballs to present that complaint again? Yan. So, 3 questions po. 3 questions. First, yung kay Chavez, con artist. Ang tingin ko sa kanya, hindi siya kingmaker. Kung ikaw ay isang kingmaker, tinitignan mo is yung magbe-benefit yung ginagawa, yung pinapasikat mo or yung ginagawa mong so-called king. 'Di ba? Magbe-benefit siya ng maganda, ng maayos para nga umangat siya, inaangat mo siya. Hindi yung hinihila mo pababa. So, con artist siya kasi yung sinasabi niya at ginagawa niya is para sa kasiraan at hindi totoo. May mga hindi totoo siyang sinasabi to save his own, alam mo na yun? Parang self-ano lang siya, sa pansarili niyang benefit. Yun ang ano niya, para sumikat siya. Second, ano yung second mo? Second po is, ano ba siya, parang true opposition? Kaya gumawa sila ng complaint, it's because of vengeance, Oo. but not for the sake of the Filipino people. Yes, oo, lahat naman kagaya niyan may isang nag-comment, lahat naman dito sinasabi pro-Filipino ang yung mga officials 'no. Of course, expected na 'yan, 'yan ang sasabihin nila para sa taong bayan, para sa taong bayan. Ako hindi ako government official, but I can always say and I can proudly say na I am pro-Filipino. Kasi wala naman ako nakikita sa gobyerno na, alam mo yung pang-sarili kong benefit na sinasabi na nangungurakot or mga kung ano mang mga kickbacks na ganyan sa mga projects or whatever. Kaya ako, masasabi ko na pro-Filipino ako. Government officials, hindi naman lahat, Masasabi ko na kaya lang nila ginagawa yan kasi magtataka ka din, sa liit ng sweldo ng isang government official, bakit sila gumagastos ng malaki para sa campaign, nagpapakamatay sila halos, nagpapatayan pa sila halos, makuha lang yung posisyon na yun. Ano ang meron dun? Huwag mong sabihin sa akin na dahil gusto mo lang mag-serve talaga sa taong bayan. May mga ganun pa rin na matitino na mga government officials na yun talaga ang gusto nila, pero mas maraming hindi. So, bakit sila nakaupo sa puwesto? It could be may makukuha sila, it could be sisikat sila, power, pera, ano pa, 'di ba? Yun yung Influence. sa second. And then yung third is, bakit sa tingin niyo wala silang yagballs to refile yung third complaint? Even if Makabayan Black did refile their third complaint. Ano ba yun? Ingay lang? Na wala namang sense? Oo, again balik tayo dun sa substance nung impeachment nila, ano bang laman nung complaint nila, may grounds ba talaga? Puwede ba talagang sabihin na, "Oo, mai-impeach 'to, imbestigahan nating maigi 'to." There's something doon sa kino-complain nila. Ang tinitignan naman nila dun 'pag nag-investigate sila, 'pag tinanggap nila 'yan, talaga bang nandun yung requirements ng para ma-impeach ang isang government official. So it's like there's no substance and form sa umpisa pa Mm, lang. umpisa pa makikita mo, kung ano ba yung laman, titignan mo naman diyan kung ano yung laman, eh. May ebidensya ba yang mga isa-isang 'yan sinasabi nila, may basis ba, may laman ba talaga, dapat ba talaga na entertainin yang impeachment. So, iyon. Tingin ko Correct. parang ano lang, nag-iingay na lang kasi talagang gigil na gigil sila. Hindi ko nga alam, ang daming mga matataas na posisyon talaga na gigil na mawala si PBBM. Bakit? Kasi nga may mga involvement din. Ayaw nila sigurong pumunta dun ng direksyon sa kanila na sa pag-iimbestiga.